Itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos na pampapogi lang o pampataas ng ratings ang ilang programang ipinatutupad niya. Kabilang dyan ang pagkapalawak sa mga benepisyo ng PhilHealth, pagtaas ng pensyon mula sa Social Security System at pagbaba ng presyo ng bigas. Narito ang aking unang balita. Pati na rin ang mga bayad na po ang bill ninyo. Kabilang sa mga pangakong pinalakpakan sa huling sona ng Pangulo ang anunsyong zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health. Sa sona rin inanunsyo ang pinalawak na bentahan ng 20 pesos per kilong bigas at libu-libong dagdag classroom. How will this work? Kaya tanong ko sa Pangulo sa kanyang podcast, May pera pa po ba ang Pilipinas para tustusan lahat ito? Oo, meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Yung perang nakalaan para sa para sa classroom, ginamit talaga sa classroom. Yung mga ganong klase, pag talagang mahigpit tayo at tama ang gamit ng ating pondo, meron tayo. Uutangin ba natin ang pantusto sa mga proyekto? Eh, Because right now, 17.2 trillion, Even if you look at the sari-sari store, isang negosyo, isang maliit na negosyo, may utang din. Investment para palakihin ang negosyo. Huwag natin tinitignan yun lang, trilyon. sa pagpapalawak na lang ng 20 pesos sa kilo ng bigas, maglalaan ng 10 billion pesos sa taong 2026 ayon sa Agriculture Department. o yung sa bigas halimbawa, Oo. instead of subsidizing, bakit hindi pababain ang farm inputs or make it easier for farmers to produce more para mapababa? And that is why we have, in the last planting seasons, have recorded all bumper crops pataas ng pataas because inayos nga natin ang production. But we're still heavily subsidizing the 20 bigas. It should not be that heavily subsidized. In fact, Liliit po ang subsidy in the coming it years. should come habang yung production natin gumaganda. Bababa ng bababa yan. And as the subsidy becomes less and less, mas magiging malaki ang coverage ng 20 pesos. Kampante rin ng Pangulo na matutustusan ang dagdag pensyong inanunsyo ng SSS kahit pa walang dagdag sa kontribusyon. Mababawian niya ito sa pagdami ng mga manggagawa na magpapalaki sa koleksyon ng ahensya. Bago ang mga anunsyo, sunod-sunod ang mga proyektong personal na kinakamusta ng Pangulo na may direktang benepisyo sa tao, tulad ng diskwento sa mga tren, pamamahagi ng ayuda sa mga binagyo, at pagpapalawak na benepisyo ng PhilHealth. Itinanggi ng Pangulo na paraan ito para makabawi sa pagsadsad ng kanyang trust at approval ratings nitong Marso. We don't work according to surveys, not really. How do you respond to observations that ito raw ay mga short-term band-aid o papogi? Well, ask the student who now pays 50% less for his pamasahe. Ask the patient who now is willing to go under a kidney transplant because yung gamot na inaalala niya libre na. Those are the problems. Yes. And we are slowly solving them. Sa huling survey na inilabas sa Okta Research, tumaas na ang kanyang mga rating. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.